Bali. Yun ang tinatawag na pocket open skies. Yung po ba, inanin din po ba ang modelo ang susundin natin? Pwede. Pocket na muna, pocket. O pocket o bilateral o yung pocket yun, tayo nagdedeklara na pwedeng pumasok, pwede kayo magdala ng turista dito. Lalo na sa mga lugar natin na walang gustong pumunta. Ang daming magagandang lugar dito na mukhang basurahan yung Bali. Hindi ba? Hindi. Maganda Bali. At talaga yung buong ekonomiya ng Bali ay base sa turismo. Siguro kung hindi po ipapatupad ang open skies, tingin po ninyo ay magiging successful ang ating pong tourism program sa ilalim po ng aking administration. Alam mo, gagawin natin yung sinasabi ni Bobby na yung promotions, although limited yung budget namin, i-improve natin yung mga produkto natin. Gagawin namin lahat yan. Pero kung wala tayong access, kung hindi pwedeng, kasi yung isa lang ang airline, PAL, ang pumupunta sa US. Hindi na binibilang yung Aloha Airlines at yung Continental, no? Kasi hanggang Guam lang yun. Sa Europe, iisa lang, KLM. Paano pupunta dito yung mga turista? Pwede silang pumunta dito, gaya ni sinabi ni Bobby, yung Sixth Freedom. Yung mga ibang airlines ang magdadala sa kanila. Yun ang nangyayari sa open skies. Kasi isa lang, ayaw lumipad yung PAL sa Europe. Yung mga European Airlines, ayaw na sila pumunta rito. Sino magdadala ng turista sa atin? Open skies ang tugon dun. Abangan po namin yan, Secretary, mukhang mahaba-habang usapan po ito. Ginawang Bobby Joseph, ano po ang plano ninyo? Well, bago ko po ibato yung huling tanong sa inyo, ang isa po sa tumututol sa Open Skies Policy ay ang Philippine Airlines. Well, yung grupo po ni Lucio Tan, kayo po ba kakampi ni Lucio Tan o ni Kapitan? Sagutin ko muna yung sinabi niya. Sagutin ko muna yung tanong ko. Tumututol kami sa unfair open sky. Sa ngayon po, yung Executive Order 219 has already declared open skies. Walang problema ang open skies kasi pwede pumunta ng Davao, Lawag, lahat pwede pumunta na ngayon. At tinututulan ko is yung pagkatapos, hayaan mo yung Singapore hanggang Clark at pabalik, 100 flights a day, okay, no problem. Ang aking tinututol ko is yung huwag naman hayaan yung Singapore Airlines at lahat ng may ibang airline pumunta ng Clark at pumunta ng Amerika, kunin yung merkado ng Pilipino at Amerikano. Pumunta rito ng Clark. Okay na po tayo doon sa pasensya po, gawal po tayo sa oras. Babalikan ko po yung original na tanong ko. Kayo po ba'y nagkakapulong ng Philippine Airlines Management dahil po dito? Definitely for the last 2,000 years because we are in the Fair Trade Alliance. We are for fairness for Filipino industry. We are here to protect and move for national interest to protect Filipino industry. And in aviation, we are here to protect Filipino carriers. But we are not here to protect foreign carriers. Sinasabi niyo po ba si Secretary Lim ay protector ng aviation industry? Kabaro yan, nagtayo ng asosasyon yan, vice chairman yan, ng Freedom to Fly Coalition, na ang interest lang nila ay mag-ging ahead and to promote foreign carriers. In fact, na-booking na sila, inadmit ng presidente niya, si Mila Abad, during the 13th Congress with Senator Sergio Smeña, that they are getting fundings from foreigners. Ganun po? Ganon. Kumikita mo si Secretary Lim dahil dun sa mga foreign carriers na ito? During that time, he was assigned to the Civil Aeronautics Board. And afterwards, kami rin po ang tumutol hanggang 2004 na nakikita namin masyadong one-sided. Kayo po ba lobbyist talaga ng foreign carrier? Ako ay isang lobbyist para sa Philippine consumer. Ako ay lobbyist para sa tourism industry. Yung pong grupo niyo ba tumanggap ng pondo galing sa... Ako hindi tumanggap. Ang asosasyon nila. Ako hindi tumanggap. Ang asosasyon nila tumanggap. I don't know about that. I don't know about that. Freedom to Fly is a foundation group. It's an advocacy group for liberalization of civil aviation. Kung meron silang tinanggap man para sa pagsusuri ng polisiya, hindi sila tumanggap para ilabi para sa interes ng 8 million pesos ang media, ang ebidensya sa media
Alam namin, alam lahat yan, may dokumento kami. Hinihintay lang namin pagbukas ng Senado para si Serge Osmeña ang magsimula niyan. Pa-iimbestigahan niyo po ang... Kasi lahat yan lalabas po natin. Okay. Sir, maraming salamat po. Nung bandang huli ko natalisod. Salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Gentlemen, alam po natin kailangan pa ng mas mahabang usapan dito. Pwede na pong bumoto ang ating mga studio audience. Kayo po ba ay pabor? Dapat bang payagan ni Pangulong Noy Aquino ang Open Skies Policy? Batay po sa inyo narinig. Sa ating pong Facebook comment, sabi po ni Robert Malayad, hindi dapat dahil hindi sapat ang kakayanan ng bansa na mamahala at magbantay sa ganong kalaking responsibilidad. Ang sabi naman ni Yolanda Dacumos, okay lang ipatupad ang Open Skies Policy pero dapat ay maging malinaw ang terms and condition para hindi naman tayo maabuso. Mga kapamilya, hindi po tayo kailanman tututol sa liberalisasyon. Ang tawag po ng iba ay deregulasyon kung ito po ay makabubuti sa atin. Kung mas masigla po ang kompetisyon ng mga player, mas pabor po sa consumer. Tingnan po niyo nangyari sa sektor ng telecommunication. Pababaan ng presyo ang mga nasa industriyang ito. Ganyan din po naman ang eksena sa ating mga barangay. Pag mas marami po ang sari-sari store, marami kang pagpipilian na ating gamit sa tahanan. Ang deregulasyon po ay nasira lang siguro sa industriya ng langis eh. Kahit tanong niyo po sa big three at small players. Maganda rin po ang pangako sa atin ng Open Skies Policy. Mababang presyo, maraming turista, malaking kita po sa bansa. Pero hindi mo rin po naman pwedeng itapon basta-basta ang mga kontra dito dahil ang mga lokal na kumpanya ng aeroplano, kabilang na po ang flag carrier ni Tito Lucio, unti-unti pong malulumpo. Kaya siguro kailangan pa po ng mas matagal na debate para po malaman kung mas matimbang ang bentahe o baka naman sa dulo, tayo rin ang maagrabyado. Ngayon, baka pag tumingin ka sa langit, akala mo ang lumilipad ay ang Pinay na si Darna, nung pala ang Amerikanong si Superman na. Hala, lipad! Lahat ay gagawin, lahat ay susunod.